Mainit na pinag-uusapan ngayon ang kontrobersya sa flood control projects, pero kailan ba ito nagsimula at ano ang papel ng national government dito? Kausapin natin si dating Public Works Secretary at ngayon Metro Pacific Tollways Corporation President at Chief Executive Officer Rogelio Babe Singson. Magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo. Paki-correct lang, hindi na ako empleyado ng Metro Pacific Tollways. Alright. Nag-retire na. Nag-retire na ako noong December pa. Dating President and CEO ng Metro Pacific, sir. We stand corrected. But Secretary Singson, diretsahang tanong po, magkano ang budget ng DPWH nung panahon ninyo kumpara ngayon? Well, my estimate was about 160, 180 billion for the 6 years. And then, nakitaka lang ako dahil itong mga nakaraang taon, maabot ng mga 200, itong huli nga, with the insertion, maabot ng 300 plus billion. Sa isang taon, hindi ko inabot yon ng buong 6 na taon. Ano pong ibig sabihin nun para sa inyo? Na lumaki ng todo ang presyo o yung budget ng DPWH? Well, kaugnay na to nung sinasabi ni Mayor Benji, na talagang grabe na yung patungan. So, kung 30% lang napupunta sa project, 12% napupunta sa kita ng contractor, the rest goes somewhere. Naaalala? Yun. Go ahead, sir. Hindi, yun na yun. Yung 52% na natitira, pinagparti-partihan na yun. Naaalala ko po, nung panahon ng Aquino administration, there was this 351 billion flood control master plan. Ano na hong nangyari doon sa proyektong yon? Yung lahat ng master plan, natapos namin, nung palis na kami. Kasi nung mag-umpisa kami dyan, ang liit lang ng budget. First 2 years ng Aquino administration, ang liit ng budget namin. We could only develop our programs and our budgets on the 3rd year. So by the time we completed the master plan, ito importante, yung master plan ng major river basins, yun dapat sinundan. Pero walang gumalaw nun after we submitted all the master plans and we left it. Kaya NEDA has all of those indications. Kasi ang importante i-adapt ng gobyerno, yung tinatawag na integrated water resources management. Flooding is just one component. What about retarding that water or retaining that rainwater, yung surface water na sinasabi natin, para mapakinabangan during dry months, magamit sa irigasyon, o itreat mo yan, di maiinom, kulang na kulang ng inumin tubig sa buong Pilipinas. Pero Sec, bakit sa tingin nyo hindi ginalaw ito ng mga sumunod na administrasyon? Huwag kang magtanong sa akin, nag-submit lang kami ng kwan. Itanong mo doon sa mga sumunod. Oh, kasi I'm wondering, kasi sinasabi mo, during the 6 years na nakaupo ka sa DPWH, 160 billion pesos ang budget ninyo. And meron kang master plan na 351 billion pesos na sa laki ng nilobo nung budget ng DPWH. Ang sabi po ng DPWH, 30% lang ang natapos. Your reaction? Kasi nga, naumpisa namin yan. For example, itong Pasig Marikina River. That's a whole stretch of, that is under the Metro Pacific, the National Capital Region or Metro Manila Flood Master Plan, which includes improving the carrying capacity of Pasig Marikina all the way. Ang major component niyan, aside from increasing capacity, kung dadaanan niyo yung buong Pasig Marikina na yan, meron ng kalye on both sides, meron ng service road. We have to remove all the informal settlers there, provide them with what we refer to as rental subsidies. Sabay-sabay silang umalis. Otherwise, hindi namin matatapos yung kailangan namin gawin. Improvement of the river walls, at saka providing a buffer zone, yung kalye, para gano'n hindi na mabalikan ng mga informal settlers. If I can remember correctly, talagang massive yung ginawa niyong paglipat. That goes all the way to Marikina. Kaya nga ngayon may monitoring ka sa Marikina, mayroong Manggahan floodway. That should have gone all the way to San Mateo.
meron dapat water impounding doon sa taas, sa San Mateo. Yun ang kasama sa plano. Na Hindi hanggang pa ngayon ay na-execute hindi nagagawa. Yun. Okay. And Pero, that, it's all over. There are 18 or 19 major rivers nationwide. sa karanasan nyo ba, Sec, mga mambabatas o mga LGU ba yung humihirit ng special request sa makapagpatayo or mag-request sila ng mga proyekto para sa flood control sa inyo, sa DPWH? Lahat naman sasabihin, ako nagbabaha. For example, nung panahon ko, yung Mandaluyong na yan, yung rotonda, yung may silong May silo. tinatawag. Oo. Parating nababaha yan, konti ulan. Kasi naimbak ang tubig dyan. So ano ginawa namin? Nakausap ko sila, Mayor Gonzales. Sabi ko, gusto niyo solving ko yan, padaanin mo ako ng isang malaking drainage dyan sa papuntang Pasig River. No? So, hinukay namin lahat. Yung buong, tawag mo doon, from Maysilo, dire-diretso yan eh. Pasok ang truck doon sa laki noon para ilabas mo yung tubig. Ganon din ang ginawa namin sa Blumentritt. No? Yung buong Blumentritt sa Espanya. Yung tubig nang gagaling sa Quezon City, bumababa yan sa Lacson at sa Espanya. So ang ginawa namin, hinukay namin yung buong Blumentritt magmula Quezon Avenue o Lacson all the way hanggang Tondo, doon sa floodway. No? So, ganun ang specific projects ang nagawa namin related to flood management. Halimbawa, walang katapusang baha dyan sa Santolan. Hanggang ngayon, ang dali-dali ayusin yan kung gugustuhin. I'm sure po, Sec, may mga naririnig kayo o may alam kayo na ginagawa ng ilang tiwaling kontratista at mga opisyal noong panahon ninyo. Baka may naririnig kayo. Paano ba yung mga modus nila? Well, kaya ako simple lang ang mantra namin nung panahon, what we call 5 Rs. Is this the right project? Tama ba yan? Is that the right cost? Pinit mo ba ng tama yan? O howsyaw yung bidding dyan? No? Or meron na palang designated contractor? Hindi pwede yun. No? Pangatlo, right quality. Hindi pwede yung district engineer, siya nag-approve ng project, siya siya pa magre-review, siya pa magbabayad, siya pa magtatanggap. Wala nang check and balance yun. So we had a third party to investigate and monitor the project. Nandiyan, kasama namin ang simbahan, kasama namin ang community itself. Ang sinasabi ko, bantayan niyo yung project sa community niyo. Kung hindi, kayo mapeperwisyo. Yung kalyang dapat mapakinabangan niyo ng ilang taon, isang taon pa lang, bakbak na yan. So, at pangatlo, pang-apat, after right quality, right on time, dapat naman may katapusan yan, hindi forever ginagawa. Finally, right people. Yung mga taong yan, veterano ba yan, o kung saan-saan mo lang pinulot yan. Hindi pwede noong panahon ko, pag may bakante, hindi ako kumukuha sa labas. Promotion from within lahat. Apo. Sa assessment nyo po ba, Sec Babes, ito bang 5 Rs na binabanggit nyo ay nangyayari pa rin ngayon? Bastardized. Dahil? Wala nang kontrol eh. Ang daming district engineer na galing na sa labas. At paano yung mga veterano dyan? Tawawa yung mga veterano sa maraming matitino dyan sa DPWH. Kaya lang, pag yung district engineer, trinete ng kongresista o LGU, o pag yung contractor ko hindi nanalo, tatanggalin kita. O anong gagawin ng district engineer? Dinikisaw-saw na rin. Sa may mga pinangalanan po kasi si PBBM na mga kontratista. 15 yun. Mabuti. Oo. Mabuti. Sa mga... Alam naman. Opo. Kilala niyo yung mga yun eh. Kayo ba, sa panahon niya ba ay yung mga kontratistang ito ay lumutang din na nagkaroon ng problema? Hindi ko na tinitignan. Yung mga iba, familiar sa akin.
And ano kaya nangyari sa kanila during that time? Hindi ako nagtataka. Meron nga kayong ina-interview sa media, hindi ba? Mhm. Sabi niya, dati yung nangungontrata lang ako ng mga bahay. Nung lumipat ako sa DPWH, doon pala kami kumita. Alright, pero kung halimbawa po na kayo ay konsultahin ni PBBM tungkol sa issue na to, bukod dito sa flood control projects, meron pa ba kayong posibleng masilip na kung saan bumubulwak yung issue ng korupsyon? Well, dati kasi meron kaming standard cost, no. Napakadali naman sukatin ng kalye, no. Gaano kalapad 'yan, may standard specification naman kami. 10 inches ang kapal at saka kinokompak mo yan bagong lataran ng semento. Yung ganon, ano. Balita ko ngayon, magkatabing distrito, iba presyo ng semento. Ano yun? Alright. Kaya kami may standard cost dati, ina-analyze namin kada unit cost. Kaya pag nagtayo ka ng kalye, kung 6 meters yan, 1 kilometro, ayan ang standard cost mo dyan. Hindi ka dapat lumayo yan. At i-inspectionan namin yan na may 10 inches yan at tama yung lapad. Nako, ibang usapin pa nga yung mga kalsada. At pag-usapan natin sa Mother Time. Maraming salamat po, dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson.